Sa ating po ngayong studio sa Studio 6 ng TV5 Complex, si Edson Guido. Edson, magandang umaga. Magandang umaga po, Manong Ted, DJ Cha. Alright, pakitaas lang ating audio para mas maganda at malinaw ang kanyang tinig sa ating pong himpilan sa True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV. Okay, Edson, pwede ba natin simulan ang ating diskusyon muna doon sa, di ba na-establish na so far yung 63 upuan at kung ilang party list organization rep ang uupo sa bawat 63 na ito na allocated seats. Pwede ba nating simulan muna sa dulo, yung pinaka nasa dulo na posibleng makaupo kapag sila naproklama na, doon sa pinakahuling upuan, anong party list to at gaano ka liit lamang ang boto nakuha? Bale, Manong Ted, kung titingnan natin hanggang number 53 po tayo, doon po yung cut-off sa number 53 at ang nakakuha nga po ng 53rd spot swerte. So swerte talagang nakapasok pa sa party list at nakakuha siya ng 261,293 votes. So corresponding yan sa halip na 2% as required by the law, actually, ilang porsyento lamang ang nakuha niya dito sa number of votes cast in the party list? Nasa 0.63%. Okay, sige. Again, ano ang total number of votes cast in the party list nitong nagdaang halalan? Nasa 41 million po, Manong Okay. Ted. 41 million. So ang formula po ng batas dyan basically po ay 2% of the total number of votes cast, meaning 41 million mahigit, doon ka kukuha ng 2%. Kapag nakakuha ka ng 6% mahigit, maximum ka ng 3 seats, no? Minimum ng 1 seat. Pero sabi nga ng Supreme Court, kahit hindi ka nakakuha ng basically ng 2%, pwedeng punuan yung whole 20% ng allocated seats sa party list sa pamamagitan ng paramihan na lang ng boto. Kaya ito ho nga ngayon, yung pinakadulo na swerte, naging swerte. Kasi nga kahit na wala pang 1%, meron silang 1 seat dito po sa kongresong paparating na 20th Congress. Yan, klaro yan ha? Okay, ngayon, Edson, gawa lang tayo ng, kasi nga Edson, nakita mo doon sa swerte, di ba? Ilan lang ang kanilang boto? Ilang daang libo lang? 230,000? Opo, ay nasa 261,000 po, Manong Ted. Okay. Nakita niyo ho yun? 261 votes lang, may upuan ka na sa Kongreso. At alam niyo ho, di ba, ang perks, with all due respect, ng pagiging isang honorable member of Congress. So, gawa lang tayo ng case studies, no? Opo. Doon sa ilang mga party list organizations na nagkakaroon ng kumbaga para masiguro na meron silang isang upuan man lamang kasi meron ka lamang 260,000 votes, meron ka ng seat eh. So pinakamainam, magkaroon ka ng balwarte. Tama po. Meaning meron kang source ng iyong basic na boto plus dagdagan mo pa ng ilang mga distrito o bayan doon sa iyong lalawigan. Pwede ba mag-cite ka lang ng example sa iyong pag-aaral dyan, Edson? Manong Ted, pwede po natin simulan sa Agimat na alam natin ang baluarte nito sa Cavite. It is affiliated with the Revillas. So kung makikita po natin, number 25 po sila overall with 420,000 votes. Pero para to your point po, Manong Ted, bigyan natin ng example na kinakailangan mo lamang ng solid na baluarte and then you just get from the few districts na adjacent to your bailiwick, no, makukuha mo na yun more than 260,000 votes. So for Agimat, 420,000 votes ang kanyang total. Pero kung titingnan po natin dito sa ating regional chart at pupuntahan po natin ang Calabarzon, ang Agimat ay nakakuha po ng 371,000 dyan lang sa Calabarzon. So kung magdi-drill down pa tayo sa probinsya at titingnan natin yung Cavite in particular, let's go to Cavite. Number 1 po ang Agimat sa Cavite with 278,000 votes. So Manong Ted, yung pinag-usapan po natin kanina na yung swerte, nakakuha lang 260 votes na they were already assured of 1 seat kahit na yun na yung total votes sila. Ang Agimat sa Cavite pa lang, meron ng 278,000 votes. So that already guarantees them 1 seat
dahil sa nakita nga natin, more or less 250 to 260,000 votes ang kailangan at sa Cavite pa nga lang, nakuha na yun ng Agimat and then we would add yung mga kalapit na mga probinsya and kaya nakakuha pa siya ng additional 150,000 for a total of 420,000 Kumbaga, votes. maaari mo sabihin safely, Edson, sa Cavite pa lang, boundary ka na. Correct, kuha na nila. Po. Oo. Meron ka ba niyang detalye? Sa Rizal ba, ano nakuhang boto kaya? Meron bang detalye? Kasi hindi may tatanggi naman, mawalang galang lang na ang mga Revilla, meron na pong ugnayan, dito po sa pamilya nila Inares, 'di ba? Ang Kasi daming yung yung daming asawa tarpaulin. ni Mayor, tama ngayon, right? Ay kapatid ni Senator. Puntahan natin ang with all due Inares respect po City. ito kasi ito ho Oo, naman po ay ito. factual lamang ang Yes, ito, diskusyon. tignan natin Sige. ang Rizal. Ito, pag tingnan po natin ang Rizal, ang Agimat actually ang number 2 behind Akbayan with 88,000 votes. So, kung sa Cavite pa lang, boundary na with 270,000 votes, kung dadagdagan pa po ng halos 90,000, nasa 360,000 total votes na po ang Agimat, dyan pa lang sa dalawang probinsyang yan. Alright, sige po. So ito nga yung ating pong prinsipyo na sinasabi ho dito, yung ating pong, kumbaga, our thesis for today, that we have to prove, if it is really viable, if it will stand, okay, we defend the thesis na ngayon sa party list, ang kanila pong unang-unang misyon ay maghanap at bumuo ng baluarte para ka makasiguro man lamang ng iisang upuan. Sige, so meron ba bang iba, Edson, sa ating pag-aaral na ito kung sakasakali, kahit lang mga ilan na mga party list groups na meron ng baluarte? Meron pa po tayo, Manong Ted. So nag-prepare po tayo ng mga party lists and we would now go to Bicol Saro na number 33 sa party lists at ang nakakuha po siya ng total of 365,000 votes. So kung hihimayin natin kung saan nanggaling ang boto, Bicol Saro, let's go to Region 5. So with 360,000 votes, ang Bicol Saro ay nakakuha ng 237,000 votes dito pa lang sa Bicol. Pero saan sa Bicol? So let's do a deep dive. Mag-zoom in po tayo sa Camarines Sur. So sa Camarines Sur, okay. Sa Camarines Sur, ang Bicol Saro ay nakakuha ng 207,000 votes. So karamihan ng boto nila sa Region 5 ay nanggaling lamang dito sa Camarines Sur. So ang Ako Bicol, yun ang nag-number 1 with 220,000, pero ang Bicol Saro was as a close second with 207,000 votes. At alam naman natin yung second nominee ng Bicol Saro isang Villafuerte. So talagang baluarte talaga. Tama po kayo, Manong Ted. Yun po ang nagiging labanan ngayong party list dito sa 2025 elections. Opo, yung Bicol Saro po, ang first nominee ay itong si Terry Ridon, yung dati pong Kabataan Party List na representative. Alright, siya ang first nominee. Hindi po siya residente po ng Bicol, according po sa kanyang CONA na isinumite. So, uupo siya dito kasi mukhang one seat na nakuha nila. Pero yung number 2 ay Lara Maria Villafuerte, asawa ni kasalukuyang Kamsur Governor-elect El Rey Villafuerte. At yung pong pangatlong kanila pong nominee ay si Julio Marie Villafuerte, anak naman ni El Rey at ni Lara Villafuerte. So meaning kung nagkataon po, si Mami kasama niya dito sa Kongreso. Alright, sige. So ito ho naman po ay factual po lamang, di ba? I hope you don't mind me saying this. Ngayon, ito po yung sa Bicol Saro. Mabilis lang kasi yung Ako Bicol, hindi ko yata naisama dito. As usual, mga kapatid, Bicol po ang kanila pong baluarte, di ba? At dyan po naman, kitang-kita mo, yung Ako Bicol, ilan ang kanilang boto total? So yung Ako Bicol po, Manong Ted, ang total votes na nakuha niya ay siya po ay number 6. So nakakuha siya ng 1,072,000 votes at nakakuha siya ng 2 pwesto. So hindi lang siya nakakuha ng 1 guaranteed seat. Okay. Pero dahil nga more than 1 million votes yung kanyang nakuha, nakakuha pa siya ng 1 additional seat. So kung hihimayin natin kung saan nanggaling ang boto ng Ako Bicol, of course it's Bicol, pero gaano kalaki ang contribution ng Region 5. So out of the 1,072,000 votes, kung titingnan natin, nakakuha yung Ako Bicol ng 861,000 votes sa Bicol region. So halos 86%
ng kanilang boto ay nanggaling lang sa isang rehiyon, no? And then you get a few 140,000 votes from other parts of the Philippines. Pero again, bumabalik tayo sa thesis nga po ninyo, Manong Ted, na talagang if meron kang isang solid na baluarte that will deliver votes for you, katulad ng ako Bicol, napakalaki, 860,000 na sa Bicol region pa lang, posibleng hindi lang isang seat ang makuha ninyo, kundi dalawa pa. Ayan, si Elizalde Co ang kanila pong first nominee. Opo, at si Alfredo Garbing Jr. ng Legazpi City Albay ang second nominee. Ngayon, kahapon po, baka na kayo magtaka, yung pong tingog sinirangan, nadaanan na po natin kahapon yan. Ano po, nabanggit na po natin yan. Baka lang ho kayo nagtataka, ba't di natin nasasabi ngayon. Yung po kasing akbayan, iba po naman po ang istorya nun. Practically, sabi nga, ito ho yung mga ilang surprise na yung pong halalan. Ito pong akbayan ay political party. Alright, at si Chel Jokno po ang first nominee. Mamaya po, babalikan natin yan. Ngayon, eto muna. Meron pa ba diyang iba na sa ating case studies na maaaring sabihin nga natin na talagang ito na rin ngayon ang kanilang modus. Ay, sorry po. Sorry. Ano ba? Ito ngayon ang kanilang pamamaraan. Strategy, wag modus. Strategy. Para masiguro ho. Okay, kasi ang pagpasok. Diba, meron na po kasing mga kamag-anak po nila yung iba o kaya po kasamahan nila sa negosyo yung iba na nakaupo na eh. Alright, so yung iba po naman kasi nga doon sa ilang mga lalawigan para hindi mag-away-away dinastiya, sa'yo ito, akin to. Parang hindi mag-party list ka. Alam niyo yun, di ba? Parang, Itong easy way to paano get naman in si Congress. baby? Paano si baby? Paano si kuya? Paano si ate? Paano si tito? Mag-party list ka. Yan. Pinakamadaling paraan para magkaroon ng seat sa Congress. Okay, so go ahead, Edson. Meron ka pang pwedeng maipakita sa amin dyan, Edson? Sige Ito lang. po, Manong Ted, yung Uswag Ilonggo Okay. na nakakuha ng number 7 na pinakamaraming boto with 776,842 votes. So kung titingnan natin kung saan nila nakuha ang kanilang boto, let's go here at titingnan nga natin na nandito sa Iloilo. Nakakuha ang Uswag Ilonggo ng 470,000 votes. At kung hihimayin natin ang total votes sa Iloilo pa lang, ang Uswag Ilonggo ay nakakuha ng 33%. Ibig sabihin, sa buong Iloilo, sa bawat tatlong party list votes, isa doon, ibinoto ang Uswag Ilonggo. So doon pa lang, 470,000 votes na. Gaya ng pag-usapan natin kanina, nasa 250 to 260 votes. That will guarantee you one seat. Pero yung Uswag Ilonggo, sa kanilang baluarte, nakakuha na ng 470,000 votes. Now, let's look at the provinces near Iloilo. No? So, kung titingnan natin itong Capiz, Uswag Ilonggo ang number 2 with 53,000 votes. So, again, nadadagdagan na naman yung kanilang boto in addition to their bailiwick. Dito sa katabing Antique, number 1 ang Uswag Ilonggo with 45,000 votes. And then dito nga sa Aklan, no, nakakuha din sila ng 88,225 votes. So dito, makita natin malinaw dito sa Western Visayas, no? Mukhang dyan talaga ang kanilang boto. Again, sa Guimaras, 44,000. So number 1 siya sa karamihan sa probinsya dito sa Western Visayas. So we are talking about yung baluarte ng Iloilo kung saan 470,000 na. And then number 1 din ang Uswag Ilonggo sa Aklan, sa Antique, and then sa Guimaras. And then number 2 siya sa Capiz. So if you would just look at the regional total, so sa Region 6, ang Uswag Ilonggo ang number 1 with 702,108 votes. Muli, ang kanilang total vote na nakuha is 776,000. Pero sa Region 6 nga na Western Visayas, more than 700,000 votes na Ilang seat ang sila? kanilang Ilang seat, nakuha. Edson? Ilang seat? Ilang seat? Isa lang po. Dahil hindi po sila nakaabot dun sa 2% na threshold. Yun. So, hindi nakaabot. Pero muntik na, Muntik na yung po. may number 2, kasi yung number 2, si Maria Lourdes Miraflores, ay asawa po ni Governor Florencio Miraflores ng Aklan. Yan. Di ba ito sinasabi din po natin, kadalasan may kaugnayan pa rin po doon sa mga naghaharing angkan sa mga region na ito. Yung kanila number 1 po na nominee, kasalukuyan po rin nominee na si James Ang, mga kapatid.
Alright, so hindi na natin pamagitin pa ito mga background ng mga taong ito. Oo, itong mga naunang pinakita sa atin ni Edson, parang obviously, pag nabasa ng mga kapatid natin na hindi naiintindihan yung party list, kumari, ako Bicol, kung mula ka sa Bicol, uy, ito na lang iboboto ko. Pag di mo masyado naiintindihan yung full essence ng party list eh. Ngayon, Edson, pwede mo ba explain sa amin? Meron tayong mga pangalan ng party list na halimbawa, senior citizen, nanay party list. Pwede ba natin i-deep dive kung saan nila nakuha yung mga boto nila? Para lang makita natin, ito ba kalat, nasa isang area din? Paano yung strategy na ginawa nila? Pwede ba bago tayo magnanay muna, ito lang muna para natin mairaos ito. sige. Kung merong Uswag Ilonggo, yung Oo. ako Bisaya. O sige, si ako Bisaya muna, Pagkatapos bago yung ako mga Bisaya, sa ako pangalan. nanay. O sige. Gagawa Wala ko ba ako tatay? Ha? Ako tatay. Ako anak. Ayan. O sige. O, natawa si Edson. Edson, sige, puntahan mo itong hinahanap ni Manong Ted. Sige. Ako kapatid. Ako Bisaya. So let's go to Ako Bisaya. Kung makita natin, number 20 siya sa total rankings at nakakuha nga siya ng 477,589 total votes. So kung hihimayin natin ang kanilang botong nakuha kung saan areas in particular, let's go to Cebu. So sa Cebu, ang Ako Bisaya ay nakakuha ng 395,482 votes. So sa Cebu pa lang yan, at sila nga ang number 1 sa Cebu, no? Followed by Duterte Youth and then Tingog. Pero muli, sa Cebu pa lang, nakakuha na sila ng 400,000 votes. So sa total votes nila na 477,000, 400,000 dito ay galing sa Cebu. And then they get a few, 70,000 votes na lang yung kulang to get their total. Pero ba't ka magtataka? Kasi po ito pong kanilang first nominee ay ano po, no? Siya po yung asawa noong pong representante ng ika-6 na distrito ng Cebu. Sinasabi ko sa inyo, di ba? Di ho ba? So magkasama ngayon sila. Kung kinatawan po si wifey, si husbander naman ang party list. So, dear, anong susuot mo sa SONA? Ikaw pinapatawa naman kami. Pwede na ba natin puntahan si Diba? ako tatay, Ano yun, ako nanay? Honey. Oh, yes, honey. Oo. Ternuhan mo naman ako sa barong mo, O honey. sige, blue tayo ngayon, honey. Oo. Honey, gusto ko yung barong mo may biyak sa likod, ha? Para madali kang Uy, ispa... uy, teka naman. O, ito na. Ito medyo curious ako dito eh. Kasi tinanong ko ang nanay ko, sinong party list binoto? Sabi niya, syempre senior citizen ako. So ang binoto ko, senior citizen party list. Minsan nga, sabi ko, pag di naiintindihan, akala nila, pag yun na yung pangalan, yun na yung magre-represent sa kanila. Eh Parang sana nga. Fortis lang. Sana nga talaga. So ngayon, gusto ko malaman, Edson, etong mga, kunwari, ang strategy na ginawa, pangalan ng nanay, pangalan ng senior citizen, 4-piece, halimbawa, na ang akala ng iba, pag naupo doon, baka may 4-piece na kami. Saan nila nakuha ang boto nila? Anong klaseng, may ano din ba sila? May area din ba sila na pinuntahan? May mga baluarte din ba ito? O kalat ba yung naging boto ng mga tao dito sa mga party list na ito? Sino ba? Si nanay ba ang gusto mo? Si nanay? Si nanay ang Sige. puntahan natin kasi merong nanay party list. Si nanay, ang ano niyan, Pampanga, ha? Yes, tama po kayo, Sige, Manong go Ted. ahead. Si nanay nakakuha ng 290,000 votes. Pero kung hihimayin natin ang botong nakuha sa Pampanga, 190,000, halos 200,000 votes na ang kanilang nakuha sa Pampanga. So they were number 1 in Pampanga with close to 200,000 votes. At kung titingnan natin total nila na 200,000 plus lang din, yung bulk ng boto nila nakuha talaga sa Pampanga. Now let's also look at Laguna. Okay, sige. Tuloy mo lang yan, ha? So, Laguna, ilan ang nanay? Ilan ang nakuha ni nanay dyan sa Laguna? Sige, habang hinahanap mo yan, huwag na ho kayong magtaka kung bakit po ang lakas ng nanay. Bakit dito malakas po, si nanay sa Pampanga? si nanay, Si Nanay Christy ba to? Sino ba nanay to? Kasi syempre, kung di mo alam, sino bang party list boboto Ano ba ang tawag nila kay- Nanay ako nanay na ano lang. ba ang tawag nila kay governor ngayon, elect? Oo. Tatay? Nanay? Tatay. Oh, hindi. Yung nanay ngayon na nauupong gobernadora. Si Nanay Lydia Daroca, Lydia Lechon yun. Okay. Pero ngayon, sinong uupo ngayon? Big Boy? Bilang governor ng Pampanga, si Nanay Lilia Pineda. Si Nan, ayun
kaya pala nanay party Baby list. Pineda, a.k.a. si Nanay. Si Nanay Baby. Yun pala yun. Yung pong third nominee po ng Nanay Party List ay asawa ni kasalukuyan po, mga kapatid, na Governor Dennis Pineda. Kasi dito iba eh. Yes, tama. Okay. So, I mean, so, baluarte nila, Pampanga. Sige. Pampanga Tama? sila. Okay, ngayon, boss. Ito may explanation Sige, pa si Edson sige, go yata. ahead, Edson. May additional infos. Dagdagan ko lang yung punto ninyo, Manong Ted, no? At siya, so dito sa Pampanga nga, pagdating sa governor, nanalo si Nanay Lilia Pineda, 709,000 votes. Pag tingnan natin yung pagka-vice governor naman, it's Delta Pineda, so 751,000 votes. So nakuha nila ang pagka-gobernador, vice-gobernador, and then may party list pa po silang nakuhang 1 seat. Oo, yun nga po mga kapatid, hindi hubad, no? So, yun nga, yung formula po na kung hawak natin ang lalawigan, hawak natin ang malaking bahagi ng regions, angkan natin o kapartido natin yan, magkaisa na tayo. Kasi kaya natin magpaupo ng party list. Tama. Ito ho yun mga kapatid. With all due respect, hindi tinatawaran yung adhikain na makapaglingkod sa bayan. Yun nga din po. Sige, anyway, bago natin po sarhan ito. So Dennis, meron pa bang iba? Senior citizen daw, 2 senior citizen group ang nakapasok ngayon eh. Oo, isang senior citizens at isang United Senior Citizens party list. So tignan natin sa nakuha ng senior citizens yung kanilang bulk ng boto, Edson. May prepare lang kasi akong 4-piece dito. Ay, sige i-ano lang, ko lang. yung 4-piece, sige. Kasi magandang example Bukas din natin to. babalikan yung senior. Teka lang, bukas. wala tayo bukas. Go So, sa ahead, go 4-piece ahead. muna tayo, 4-piece. Okay, so ang 4-piece, nakakuha ng pang-apat na pinakamaraming boto. So they have a total of 1.46 million votes. So pag nakita natin, medyo lumalaki na yung boto, hindi lang ito sa isang particular na lugar. So nung hinimay natin, nakita natin na sa National Capital Region, nakakuha sila na 114,000 votes. Pero sa Eastern Samar, nakakuha din sila ng 107,000 votes. So Eastern Samar, alam natin na sa Eastern Visayas yan. Sa Cebu, nakakuha sila ng 63,000 votes. Negros Occidental, 47,000 votes. Pangasinan, 42,000 votes. So nakita natin, no, meron tayong nasa Visayas, meron tayong sa Metro Manila, meron tayong nasa Ilocos Region. And then meron din sa Samar, sa Bulacan, may 37,000 votes. Surigao del Sur, 35,000 votes. Northern Samar, 48,000 votes. And even sa Cavite at Batangas, nakakuha sila ng more than 30,000 votes for Cavite and Batangas. So pag nakita natin, medyo kalat no, ang nagiging boto. national level. At kaya nga nakakuha sila ng halos 1.5 million votes. Opo, kasi nga din, ito lang po, no, hindi naman siguro may tatanggi. Marami kasi nag-aakala na yung 4-piece, ito yung nagbibigay ng sustento sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Hindi po. Ito ay tinaguri ang political party, right? Ang kanilang registration dito. Yes, so political party ang ibig sabihin. Kaya 4-piece, 4 na P may kahulugan Anyway, sa kanila. Ibang kahulugan sa kanila, hindi yung ayuda. Ngayon, yung first nominee niyan ay dating representante ng Eastern Samar. Alright. Ngayon, tinalo ng kanyang manugang yung kapatid ni Boy Abunda na kasalukuyang kinatawan Seoul District ng Eastern Samar. So magkakasama na si father-in-law at saka si son-in-law ngayon sa Kongreso. And that's the reality. Ito yung nangyari. So baluarte mo na kaagad yung Eastern Samar, di ba? Kasi doon ka eh. Right? Yes, okay. Yung second nominee po nito ay Abalos. Yes, Oo. yes. Pamangkin po naman nitong si Abalos. Yes, ni Benjamin Abalos. Okay, alright. Opo, sige. So, well, and then, et cetera. Opo. Yung pong third nominee nito mga kapatid ay taga Quezon naman. Alright? Yung pong kinapang siya. So, maaari kang mag-scatter din nung iyong turf para mas lumawak pa ang capture mo plus a good, A catchy name. yeah, di ba na maaari Dito mo? nakita natin. Yung bang tupad, montik na yata yung tupad. Hindi, kasi dito May gumamit nakikita. din ng tupad eh. Meron din? Yes, may gumamit ng tupad. Dito sa explanation ni Edson, ang makikita natin, 4-piece, kalat ang boto sa buong Pilipinas. So kung papasok ka sa party list,
yung pangalan na very catchy, na madali maintindihan ng masang Pilipino. Hindi, Yung pag naisip nila Okay, na, ako gagawa ko, sige. Ako four-piece nakaw. party. Ako nakaw. So, Walang madaling na- walang boboto sa'yo pagka ganun. wala. Oo, Sige, di na bali. And ito na. Edson, sige. So, salamat na marami. So, ikaw, Edson, bilang isang analyst, no, data analyst, at isa rin sa mga nag-aaral sa ganitong mga usapin, ano, tama ba yung theory? Tama po. ba yung ating thesis this morning? Tama po yan, Manong Ted. So kung gusto nyo makakuha ng guaranteed one seat, makakuha kayo ng isang baluarte na talagang susuportahan ka, more or less you would get the required 250 to 260,000 votes. Pero kung gusto nyo ng more than one guaranteed seat, makakuha ng 2 total seats or 3 total seats, then you have to go national sa strategy. Tama po kayo, Manong Ted. Yung mga nominees, pwede rin kalat para may representasyon ka sa bawat, especially in the vote-rich provinces. Ayun. At yung pong mga nominee, dapat meron ka din doon na pinansir mo. Yan, ganun din po yan. Sige. So, Edson, it's been a fruitful na discussion sa isyong ito. Salamat na marami dahil nabigyan mo kami ng kaalaman dito sa iyong ginawang pag-aanalisa sa napaka-importanteng isyong pambayan nito. Edson, mabuhay ka. Salamat na marami. Maraming salamat po, Manong Ted, DJ Cha. Thank you for having me. Thank you very much.